Ito ang mga paparating na patch sa Mobile Legends. Tara, pag-aralan natin kung paano nga ba ito makakaapekto sa ating game. Unahin natin yung mga jungle adjustments. Sabay-sabay na nga nabubuhay yung mga jungle monster, kaya mas magiging unpredictable na yung mga jungler kung saan sila magi-start. For context lang, sa original server kasi, yung purple at orange buff yung unang nabubuhay, kaya yun talaga yung uunahin ng mga jungler. Yung double green nga, around 39 seconds pa nabubuhay yan. Pero ngayon dahil sabay-sabay na ang spawn, okay lang kahit hindi mo na unahin yung buff. Kasi kapag na-takedown mo ang mga green camps na ito, automatic level 2 ka din dahil dinagdagan ang XP na makukuha mo sa mga green camps. At binalance naman sa mga buff, hindi magbabago ang bilis mo ng pagpapalevel 4. Pero kung saan ka magsisimula, yun ay nakadepende na sa'yo. Kung makikita nyo nga sa video ito, inuna ko yung double green or yung fire beetle. Para pag spawn ng turtle, yun ang unang mabubuhay. At pwedeng kunin ko muna to bago ko mag-turtle kasi may clear vision naman ako doon sa turtle. Kung baga malapit lang ako kung sakaling i-start ng kalaban. Risky nga lang to kasi baka mag-invade naman agad yung kalaban mo sa blue buff. Pero ang point, marami ka ng option kung saan magi-start. Sobrang daming rotation na ang pwedeng gawin. Dito nga, nag-invade agad ako doon sa double green or fire beetle nung kalaban. At dahil nakuha ko yung mga green camps niya, nung turtle fight, level 5 na ako tapos level 3 pa lang yung kalaban ko. Grabe, ang hirap na maging jungler kasi ang dami mo nang iisipin na baka ma-invade ka sa iba't ibang pwesto. Baka nga mauso na naman yung mga roamer na nag-i-invade kagaya ni Joehead. Didiretso lang yan sa green camps nyo para ubusin yung farm nyo. Kaya dapat yung XP at gold laner magbabantay na sa umpisa ng game para maiwasan yung pag-i-invade ng mga kalaban. Para kung may mag-invade man, mabawasan agad o kaya naman maibigay yung info sa kakampi na dito nagsimula. Kagaya dito, mag-i-invade sana ako kaya lang nakabantay yung gold at roamer ng kalaban. Kaya bumalik na lang ako. Kung mapapansin nyo, mas malakas na rin ang damage ng retribution ngayon kahit early game pa lang. Ito ang comparison. Nasa kaliwa, advanced server, yung nasa kanan, original server. Ito yung level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, level 6, level 7, level 8, level 9, level 10, level 11, level 12, level 13, level 14, at level 15. Maganda to para sa mga jungler kasi may mga hero na sobrang lakas ng damage kumpara sa retribution kaya sure na maaagaw talaga kagaya ng Kaja. Pero sa paparating na patch, dahil nga hindi mo na alam kung saan magi-start ang jungler ng kalaban, kailangan mo pang maghanap kung Kaja ka. Tapos kapag inuna ng jungler ng kalaban yung green camps, pag yan ay nag-red buff, level 2 na yan. Kaya lamang na siya. Mas malakas na yung damage ng retry kumpara sa passive mo. Kaya naman may hirapan na mag-invade yung Kaja dahil sa patch na ito. Dito naman tayo sa mga hero adjustments. Nandyan si Marcel. Bukod sa pwede ka nang gumalaw sa ultimate ng kakampi mong Marcel, pwede mo na rin ma-basic attack at pwede ka na rin mag-cast ng mga skill na nilalak on target sa mga nasa ultimate niya. Kaya mas marami nang pwedeng i-combo. Napakaganda nito dahil hindi na puro Granger na lang ang makikita nating kasama ni Marcel. Pero para sa akin, sobrang open ito. Imagine mag-ultimate yung Marcel tapos mag-i-spam lang ng ultimate yung Ixia. After ng ultimate ng Marcel, ubos na agad yung mga kalaban. Pero ang mga hero na close range or melee, kagaya ng mga skill at basic attack ni Silong ay hindi mo pwedeng i-combo sa ultimate ni Marcel. Oo, maaatake mo yung kalaban, pero hindi ito makakatanggap ng damage. Ibig sabihin, yung mga skill lang na may projectile or long range ang mapapakinabangan mo sa ultimate ni Marcel. Pero yung mga short range kagaya ng ulti ni Haya ay walang kwenta. Next natin ay si Hanzo, nakatanggap siya ng buff na naman. Dahil kapag ikaw ay naka-ultimate, pwede mo nang gamitan ng skill 1 ang Lord at napakalaki ng damage. Kaya naman mas madali mong masasecure ang mga objectives. Sa original server kasi hindi mo pwedeng gamitin ang iyong skill 1 kapag naka-ultimate ka sa Lord at Turtle. Next, sa kanyang skill 2, pinalakas ang knock-up damage. Halos triple yung nilakas ng kanyang skill 2. Yung ultimate naman niya ay binawasan ng cooldown. Grabe, kapag late game ay 12 seconds na lamang, napakabilis na nun. Wala pa akong cooldown reduction yan ha.
Pero kapag na-takedown ang ultimate mo, madodoble ang cooldown ng ulti mo. Bilang kapalit naman ng mga buff na ito, binawasan ang base HP ni Hanzo at yung attack speed growth niya. Pero overall, good buff pa rin. Yung rapid boots naman, ginawang fixed ang movement speed. Dati 65 ang movement speed na bigay nito, pero bumabagal kapag in battle ka. Ngayon, lumalaban ka man o hindi, meron ka ng 55 movement speed. Mas mabagal na movement speed pero mas consistent. Yung dire hit din na revamp. Habang ikaw ay naglalakad, magkakaroon ka ng stack hanggang 5. Kailangan mo maka-basic attack ulit para magkaroon ulit ng stack ang dire hit mo. Tapos kapag umabot na ng 20 ang stack ng iyong dire hit, ang next damage mo ng basic attack ay magdi-deal ng true damage. Ayun o, 150. At hindi lang yan, kapag nagkakastack ka rin, madadagdagan ang iyong movement speed. Kaya saktong-sakto talaga to sa mga roamer na mahilig manakit. At meron na ding mas mataas sa gold na medal, yung Supreme Medal. Ayun o, kagaya nung nasa Kalea. Kapag mataas ang stats mo sa game, mas malaki ang makukuha mong reward kagaya ng mga star protection points. Sa advanced server pa lang to guys, posibleng marami pang ma-adjust. Anong masasabi mo tungkol dito? Yun lamang for this video, maraming salamat sa panonood and to God be the glory. Kayo pa ba?